Ano ang masasabi niyo tungkol doon sa progress or lack thereof, whichever is the case, doon sa announced discussions Mm. for the possibility of resuming peace talks between the GRP and the NDF? Alam mo, nakikinikinita ko na magiging masalimuot itong pag muling pag-uusap tungkol sa kapayapaan, muling the resumption of the peace negotiations. Dito pa lang sa terminolohiya kung anong gagamitin, resumption ba o restart, hindi na nagkakatuwa, mayroon ng hindi pagkakaintindihan. Kasi ang gusto ng GRP, restart, ibig sabihin, uulitin lahat. Hindi irerespeto yung mga napagkasunduan ng bagay sa peace negotiation, yung mga agreements tulad ng The Hague Joint Declaration, tulad ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, tulad ng CARIL. Ibig nilang sabihin, kung restart, pag-uusapan muli ito. Bali, binaliwala nila yung ilang taon? More than 36 years. More than 36 years of na pag-uusap. At yung lahat ng resources, lahat ng efforts ay ibabasura. What does that say of the people who are now trying to talk to you? Anong katangian nitong mga taong itong nagsasabing para sila sa kapayapaan kapag ganito ang kanilang tingin? Siyempre, ano bang iisipin ko? Ano bang iisipin natin kung na hindi sila seryoso sa pag-address ng roots of the armed conflict? Kasi yan naman ang yan naman ang pinakahalaga ng peace negotiations. Otherwise, mabuti magpatuloy na yung digmang bayan at ipanalo ang revolusyon sa pamamagitan ng sandatahang lakas. Ipinagmamalaki ng Malacanang na they started this dialogue. Mm-hmm. Sino talaga ang lumapit? Si Bautista ba? Si Lagdameo? Actually, lumapit si Bautista at ang noong unang sabi niya ay personal lang niya na gusto makausap si Ka-Joma at naghanap siya ng paraan kung ano at nagkita nga, nakilala niya si Christina Lee Rebheim na special representative ng Royal Norwegian government sa peace negotiations. So dinala siya ng Royal Norwegian special representative para mag-meet sila ni Ka-Joma at ayun, sinabi niya na naghahanap siya ng paraan kung paano bubuhayin yung usapang pagkapayapaan. So, nag-respond naman si Joma na may na okay na magkaroon ng mga inisyatiba na i-resume ang peace negotiation. Kaya dito
nagkaroon nga ng resulta at nagkaroon ng communique, yung Oslo communique na pinirmahan nung ano ba, December 23. Pero Kajili, mula doon sa claim niya na personal Oo. inisyatiba niya, Oo. hanggang nagkaroon ng communique, siyempre may mga representatives na Oo. from Marcos Jr. government. Oo. Ano ang pwede niyong masabi doon sa naging proseso na, he was able to sell Mm-mm. the idea to the Marcos government, who had until then very silent about Mm-mm. the peace The peace negotiations. negotiations. Ayun, unti-unti na ipinaalam yata niya sa presidente na mayroon siyang ganong inisyatiba at ayan, nung una sikretong-sikreto ito hanggang nagkaroon ng siguro mga apat na meeting na dito sa Utrecht na nung una mag-isa lang si Bautista nung nag-meet sila ni Joma. Tapos later on nung second visit niya, kasama na niya yung kanyang sekretarya. At nung pangatlo, tatlo na sila kasama yung, hindi ko na matandaan kung tatlo nga ba. Tatlo o apat na. Na kasama yung isang dating dumalo na sa peace negotiation, si dati nung dumalo siya sa, siguro na na-meet mo na yun kasi nung meeting, nagkaroon ng meeting sa Oslo kung saan tayo yung nagkaroon ng budel, Doon sa hotel. Oo, sa hotel. Na nag-invite ng Filipino migrants doon. Oo, yung Filipino community sa Norway. Yung budel fight. Oo. Yun. Nandoon si Felicidario. Parang captain pa lang yata siya noon o... Who's still active ngayon? Ngayon, oo. So, kasama na siya ni Bautista nung third sinama na siya ni Bautista. Tapos nagdagdag yung third or fourth meeting, nagdagdag ng dalawa pa. So, naisip nyo na kausap nyo na talaga yung Malacanang at this point. Nagdadagdag na ng tao Oo. At this point, nung tinatanong namin kung alam na ng Malacanang, sinabi niya na, oo, alam na ng Malacanang. Parang nag-respond na si Marcos Jr. At, ayun, mukhang winelcome naman yung pag-uusap. Kaya nga, nagkaroon ng Oslo Joint Communique. Nung una, ang gusto nilang pag-usapan kaagad-agad ay yung framework agreement. Framework agreement ko hindi kami pumayag na mag-ano ng framework dahil may insofar as the NDF is concerned, meron ng framework, the Hague Joint Declaration, at hindi namin bibitiwan yan. Anyway, gusto nilang baguhin na yung The Hague Joint Declaration. Yun ang gusto nila. Hanggang ngayon, yun ang gusto pa rin nila. Kaya nga hindi kami agree sa how high doon sa listahan ng kanilang framework agreement yung
position lagi ng Malacanang na surrender? Alam naman natin, yan naman ang ano ng lahat ng naging peace negotiation. Gusto nila yung surrender, na magkaroon ng prolonged ceasefire, yung ganun. Siyempre, kung mag-agree kami na baguhin yung framework agreement, ano bang klaseng framework ang itinutulak nila? Siyempre, yung framework of surrender. Did they ever discuss yung kaser? Sa framework agreement, were they open sa kanilang ino-offer na framework agreement? Were they at least open sa addressing the roots of the mayroon silang gano'n na siyempre lip service sa addressing the roots of the armed conflict. Pero dito nga sa kanilang aksyon ay mukhang nagkaroon kami ng mayroon supposedly magkakaroon kami ng brief discussion sa kaser, no? Pero ang ginawa at gumawa nga ako ng presentation nung kung ano ang kaser. But wala. Apart from that, hindi na namin diniscuss. At nag-concentrate na kami sa pag-craft noong what would eventually be yung Oslo Joint Communique.